LNPOV. Inabot kami ng mga bata ng 2 weeks dito sa Italy, kasama sina Jordan at Alex. Sumunod din si Kuya Daniel pagtapos niyang ayusin ang business ni Daddy. Sinamahan niya kaming mamasyal sa Italy. Umuwi naman agad sina Dexter at mga kapatid nito, pagtapos ng 1 linggo. Nagkaproblema kasi sa kumpanya ni Dexter, at ang iniisip namin ay kagagawan ng pamilya ni Julia. Gusto ko sanang samahan si Dexter pauwi, pero sabi niya mas mabuti na nasa Italy kami. Araw-araw naman kami nagtatawagan. Sigurado na ba ang uwi natin bukas? Tanong ni Jordan. Ayaw mo pa umuwi no? Bakit gusto mo mag-extend? Tanong ni Alex kay Jordan. Pwede ba? Natatawang sagot ni Jordan. Pwede naman eh. Basta ba hindi ko nasagot ang ticket mo pauwi? Hahaha. Biro ko kay Jordan. Wala naman sakin yun kung gusto pa nila mag-extend. Kaya lang naman ako uuwi kasi nag-aalala ako kay Dexter. Hindi ko naman magawang magsaya, habang yung asawa ko naghihirap sa negosyo. Ay wag na. Alam mo naman na may 2 akong pinag-aaral. Di pwedeng sa luho ko ilaan ang kaperahan, sabi ni Jordan. Kailan ba tayo pinagbayad ni Ellen sa mga ganitong bagay? Hindi ka na nasanay sa kanya, sabi ni Alex. Tama naman siya. Sa akin kasi parang libangan ko lang ang coffee shop. Gusto ko lang kasi na matulungan ang mga dating empleyado ng coffee shop. Mag-extend kayo ni Alex. Ako nang bahala sa ticket nyo pauwi. Sa pagkain naman ay hindi kayo papabayaan ni Kuya Daniel. Pero umuwi na kayo pagtapos nyo mag-explore, kasi ang dami nyo nang nakatambak na trabaho, sabi ko. Sure. Masayang sabi ng mga kaibigan ko. Siya nga pala, nasaan si Kuya Daniel? Tanong ko sa 2. Kausap nila kasi si Kuya, bago ako pumanhik sa taas para mag-empake. Nasa baba, may dumating na kaibigan ng kuya mo, sabi ni Alex. Kaibigan? Tanong ko. Oo at ang gwapo. Kilig na sabi ni Jordan. Tapos nag-appear silang 2. E asan ang kambal? Tanong ko. Kasama ng kuya mo sa sala, sagot ni Alex. Tara na baba muna tayo. Nagugutom ako. May natira pa bang pasta sa baba? Tanong ko. Meron pa, sagot ni Alex. Tinihil ko ang pag-eempake ko, at saka bumaba. Kasunod ko sila Jordan at Alex. Pagkababa ko ay dumiretso ako sa sala, kung saan nandun daw ang kambal. Kuya kunin ko na ang kambal. Kumain na ba sila? Tanong ko. Napatingin ako sa kaibigan ni Kuya Daniel. Oo kumain na sila kambal. Siya nga pala si Leo kaibigan ko, sabi ni Kuya Daniel. Hi, nice to meet you. You can call me Ellen short for Elena, sabi ko tapos kinamayan ko siya. Hindi ko alam kung English speaking ta, kaya nag-English na lang ako. Well nasa Italy kami kaya given na mag-English kami. Di ba sabi ko sa'yo ang gwapo, bulong sakin ni Jordan. Pagkatapos ay kinuha ni Jordan at Alex ang kambal, at pumunta sa kusina. Wow magkamukhang magkamukha talaga kayo ni Daniel. Kami ng kakambal ko magkamukha, pero hindi ganito ka-identical, sabi ni Leo. Ay may kakambal ka din. Nakakatuwa naman, masayang sabi ko. Nakakatuwa naman talaga, kasi magkaibigan na parehong may kakambal. Oo, may kakambal ako pangalan Lala. Isa siyang doktor sa ospital namin, sabi niya. Nang marinig ko ang doktor ay may sumagi sa isip ko. Kasi kanina ko pa siya pinagmamasdan. Alam mo kanina pa kita pinagmamasdan. Parang may kamukha ka, sabi ko. Habang sinasabi ko iyon, ay naalala ko yung babaeng doktor na gumamot sakin, nung mabugbog ako ng pamilya ko. Naglayas ako noon at hindi alam nila Jordan. Mga 2 weeks din akong nagtago sa pamilya ko, kaso natuntun din nila ako. Baka nga nakilala mo na si Lala. Doktor siya, kaya medyo kung saan-saan napapadpad, lalo na may mga medical mission siya, sabi pa niya. Oo nga, siya ba si Doktora Lady Lavinie? Bet na bet ko yung name niya eh. Lakas maka prinsesa, sobrang bait nun. Kaya pala familiar ka sakin, sabi ko pa. Wow what a small world. Alam mo bang yan din ang sinabi sakin ni Lala nung una kaming magkita? Kaya naman pala, sabi ni Kuya Daniel. Pwede ko bang mahingi ang contact number niya? Hindi kasi ako nakapagpasalamat sa kanya eh. Gusto kong humingi ng tawad, kasi umalis ako na walang paalam, sabi ko. Sure, matutuwa yun. Masayang sabi ni Leo. Tuloy na ba ang uwi mo bukas kambal?
Tanong ni Kuya Daniel. Oo kuya, hindi rin ako makapag-enjoy, lalo na kapag naiisip ko si Dexter. Feeling ko talaga may masamang nangyayari sa kanya. Asawa ko siya kuya. Kahit sinabi niya na huwag ako mag-alala, hindi ko maiwasan. Gusto ko naman siyang tulungan sa problema niya. Natulungan niya nga ako noon, sabi ko. Mukhang malaking tao na kalaban ng asawa mo. Kayang-kaya ni Tony na tulungan siya. Gusto mo humingi tayo ng tulong kay Leo? Tanong ni kuya. Napakunot ang noo ko. Anong magagawa ni Leo sa problema ko? Okay lang sakin kung kailangan nyo ng tulong ko. Willing akong tumulong lalo pa kapatid ka ng kaibigan ko. Eto ang calling card ko, sabi niya. Trust him Ellen, matutulungan kayo ni Leo, sabi ni Kuya Daniel. Teka nga ano bang maitutulong niya sakin, tanong ko kasi kanina pa ako nagtataka. Nagtinginan silang dalawa at natawa. Kumunot ang noo ko. Lokong kambal ko na ta. My bad hihihi. Hindi mo pala alam, sabi ni Kuya. Malamang ngayon lang kami nagkita, Marteng sabi ko. O siya baka mag-away pa kayo ng kambal mo. Mabuti pa explain mo muna sakin lahat. Tapos explain ko sa'yo kung paano kita matutulungan. Pero walang dapat makaalam kung ano ako, sabi niya. Masyado namang misteryoso tong taong ito. Naupo kami at inexplain ko ang lahat ng nangyari sa asawa ko. Kahit na hindi ko alam kung paano niya ako matutulungan, ay nagsabi pa din ako. Pinagkakatiwalaan siya ni Kuya Leo, kaya pagkakatiwalaan ko din siya. Nasa kilalang pamilya pala ang asawa mo. Medyo kakompetensya namin sila sa negosyo, pero hindi ko sila nakakaaway. Maswerte ka mababait ang pamilyang Delmar. Nakilala ko na si Don Emilio, pero hindi ang mga anak nito. Huwag kang mag-alala tutulungan kita. Kaso Ellen, hindi dapat muna malaman ng asawa mo ang pagkatao ko. Kung magkikita tayo sa tagong lugar, na walang makakaalam, sabi ni Leo. Kung di ko sasabihin sa asawa ko, baka magselos yun. Ayoko naman na pagmulan ng away ang mga bagay na yun, sabi ko. Pwede mo naman explain sa kanya, na may taong tutulong sa'yo. Tapos isama mo si Daniel. Mas maganda kasing hindi alam nung asawa mo, kasi para hindi makatunog ang kalaban. Pabayaan muna natin silang kumilos. Pabayaan mo munang Ma'am Robalma ang asawa mo. Malamang pupuntiryahin niya ang kabuhayan nyo. Lalo na ang ospital. Kung medyo madumi silang kumilos, ay baka gumawa sila ng paraan para mapasara ang ospital, paliwanag ni Leo. So anong gagawin natin? Tanong ko. Let them be. Don't worry I have a plan. Just trust me. O siya sige mauna na ako, kasi may meeting pa ako mamaya. Kita na lang tayo sa Pinas. Dun ko na explain lahat ng gagawin mo, alam niya. Sige salamat ha, sabi ko bago siya umalis. Medyo nagmamadali na siya dahil mukhang late na sa lakad nito. Sigurado ba tayo sa kanya Kuya Daniel? Tanong ko sa kakambal ko, habang naglalakad kami sa sala. Trust me Ellen. He is the best person na makakatulong sa'yo, sabi ni Kuya Daniel. Kung pinagkakatiwalaan niya eto, di pagkakatiwalaan ko na din si Leo. Sure naman akong mabait din siya, dahil sobrang bait ni Lala sakin. Nagtaka lang ako kasi hindi na ikwento ni Kuya si Leo, simula nang magkakilala kami. Fair na nga, kain muna tayo. Medyo gutom na ako, sabi ko. Nagpunta kami ni Kuya Daniel sa kusina. Nadatnan naming kumakain sina Jordan at Alex. Pinagtimpla din nila kami ni Kuya ng kape. Hanggang matapos kaming kumain, ay hindi nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Leo. Inakyat namin ang kambal sa kwarto na tulog na tulog. Nagpaalam naman sakin sina Jordan at Alex, na magpupunta sa bar kasama si Kuya Daniel. Si Daddy naman ay nasa meeting. Habang pinagpapatuloy ko ang pag-eempake ko, ay biglang tumunog ang cellphone ko. Hello tatay. Masayang bati ko. Nanay, kamusta kayo ng mga bata? Pwede ba tayong mag-video call? Tanong niya. Inayos ko ang cellphone ko, at hinarap sa ibang direksyon, kung saan hindi makikita ang bagahe namin ng mga bata. Inopen ko na ang video ko. Mabuti kami tatay. Ikaw ba kamusta ka na? Wala kang tulog. Napansin ko kasi na mukhang haggard si Dex. Lalo tuloy akong nag-alala. Medyo, kakatapos lang kasi ng operasyon na ginawa ko. Inabot kami ng mahigit 12 hours, malungkot na kwento niya. Tatay, may problema ba?
Pwede mo naman sabihin sa akin kung may problema. Tatay, mukhang hindi na maganda ang itsura mo. Kailangan mong magpahinga. Baka naman ikaw na ang magkasakit niyan, sabi ko. Ayos lang ako, nanay. Busy lang talaga sa ospital, sabi niya. Magkwento ka naman ng ginawa nyo. Kamusta ang kambal? Sa susunod dalhin natin sila dyan, kapag nakaisip-isip sila. Para naman ma-enjoy nila ang pamamasyal, sabi ni Dex. Iniba niya talaga ang usapan. Ganyan naman siya kapag gusto niyang huwag siyang matanong sa kalagayan niya. Nag-usap pa kami ng matagal ni Dexter, hanggang sa napansin ko na nakatulog na siya sa kanyang opisina sa ospital. Pinatay ko na lang ang tawag. Mukhang pagod na si Dex. Hindi ko na matiis ang mga nakikita ko, kaya naman ay tumawag na ako kay Leo. Hello, sino ta? Tanong ni Leo. Hi Leo, desidido na ako na humingi ng tulong. Magkano ba ang ibabayad ko? Leo, pwede mo bang sabihin sa akin, kung ano talaga ang pagkatao mo? Sabi ko. Hinihintay lang kitang magsabi na desidido ka. Don't worry, hindi kita ipapahamak, sabi niya. Sinabi niya din sa akin ang plano niya. At ang huling sinabi niya ay ikinabigla ko. Talaga, yun ang trabaho mo bukod sa pagiging businessman mo? Tanong ko. O ngayon pagkakatiwalaan mo na ba ako ng buong buo? Tanong niya. Syempre naman. Idol ko kaya ang mga tulad mo, sabi ko. Sige Ellen, I have a meeting in 15 minutes. See you tomorrow, sabi pa niya bago niya ibaba ang tawag. Nagtaka ako sa sinabi niyang see you tomorrow, uuwi na ako ng Pinas. Nagligpit na lang ako ulit ng mga bagahe ko. Excited na akong umuwi. Bestie, susulat ka ha. Huwag mo kaming kakalimutan, sabi ni Jordan. Binatukan ko nga ito. Para namang aabutin kayo dito ng taon o buwan, linggo lang ang binigay ko sa inyo. Dami nyo pang trabaho, sabi ko. Ikaw naman, gusto ko lang sabihin yung mga napapanood ko sa drama, kapag umaalis yun isang tao na mahalaga sa'yo, natatawang sabi ni Jordan. Ayan kasi kung ano-ano na naman ang napapanood mo. Pwede ba umayos ka nga? Walang seseryoso sayong lalaki kapag ganyan ka, sabi ni Alex. Hindi naman kaseryoso yung nakilala ko kagabi. Aba, nag-propose sa akin ng kasal, pero nung sinabi niya ang kondisyon ay yaya o katulong pala ang gusto. Okay lang siya. Ang ganda ko kayang yaya. At isa pa napakahilig. Nandidiring sabi ni Jordan. Napailing na lang ako. Pasensya ka na anak, at hindi kita masasamahan umuwi ng Pilipinas. May importante pa kasi akong dapat asikasuhin dito sa Italy, sabi ni Daddy. Ano ka ba naman Daddy, okay lang po. Nandyan naman po ang yaya ng kambal. Kaya na po namin ito, sabi ko kay Daddy. Ako din kambal, sorry, at hindi din kita masasamahan umuwi dahil may meeting pa ako sa susunod na araw. Pero huwag kang mag-alala, may kinausap na ako para bantayan ka, sabi ni Kuya Daniel. Natawa naman ako dito sa kakambal ko at sa daddy ko. Parehong malungkot na akala mo hindi na kami magkikitang muli. Ikaw talaga para kang sira. Ano ako bata? Sige na papasok na kami sa eroplano, baka malate pa kami. Dahil sa mga kadrimahan nyo. Sabi ko sa kanila. Niyakap ko sila ng mahigpit, pagkatapos ay pumasok na kami ng yaya sa eroplano kasama ang kambal. Hinanap namin ang pwesto namin. Magkatabi kami ng yaya ng kambal. Siya sa may bandang bintana. Maya-maya ay may babaeng ibang lahi ang panay daldal, at nagpaparinig tungkol sa mga babies na hindi daw dapat isinasama sa biyahe. Anong problema nitong babae na ito? Can I change my seat? Sabi sa stewardess nung babae sa likuran namin. What's the problem ma'am? Tanong naman ng stewardess. There are 2 babies in front of me. How can I sleep well if they cry? I want my flight to be peaceful, sabi pa nung babaeng ibang lahi. Aba malakarin pala ito mareklamo. Napaka-judgmental, kaya ng saman ng loob sinalo nito. Baka naman mag-isa sa buhay at walang anak. Hindi ako nakatiis at hinarap ko siya. What's wrong with my 2 babies? Can you see that they are sleeping peacefully? They'll gonna wake up soon, because of your loud voice. Mataray na sabi ko. Aba naman, wala namang ginagawa yung mga anak ko. Patuloy pa din siyang nagdadadakdak. Kahit yung mga nakapaligid sa amin, ay nakikisimpatya sa amin ng mga anak ko. Meron ngang nakipagtalo sa kanya na isang babae, at isang matandang lalaki.
Nagdi-discriminate siya ng tao. Akala mo siya lang ang anak ng Diyos. Pinabayaan ko lang siyang dumakdak as if I care. Ma'am, there's someone who paid for your seat in the first class. Let me help you with your things, sabi nung stewardess. Finally, sabi nung babaeng maarte. Tama, grabe ang kartihan niya sa katawan. Kung hindi lang talaga dahil sa mga babies ko baka nakipag-away na ako. Dala-dala niya na yung mga bagahe niya, nang magsalita ang stewardess. Not you ma'am. The lady with the twin babies, nakangiting sabi ng stewardess. Mukhang kahit sila ay asar na asar. Nagtawanan ang mga tao sa eroplano. Kinuha ko ang kambal at ang iba naming gamit. Tapos ay sumama sa stewardess papunta sa first class. Pero bago ako umalis, ay nagpasalamat ako sa mga tao na nagtanggol sa amin. Hindi naman kasi dapat ganun ang ugali, na parang pag-aari mo na ang lahat. Akala ko ako lang ang pupunta sa first class, pati pala si Yaya kasama daw. Pero bago kami makaalis, nakita ko na umakyat ang mga security, at pinapalabas ng eroplano si babaeng judgmental. This is your seat ma'am, sabi nung stewardess, sabay turo sa upuan nung makarating kami sa first class. Napatingin ako sa lalaki na nakaupo sa tabi ng uupuan namin. Na itinuturo ng stewardess. Leo, pagtataka ko. Hello again Ellen, nakangiting sabi niya. Ikaw ang nagbayad ng ticket namin dito sa first class. Bakit? Tanong ko. Binilin ka sakin ng kakambal mo. Alam kong nag-aalala siya sa'yo. Tutal naman pareho tayo ng flight mas mabuting nasa tabi ko kayo. Kung tungkol sa pera na binayad ko, ay babayaran ng kakambal mo yan. Hindi mo ba alam na bilyonaryo ang kapatid mo, kahit walang mana na galing sa mommy at daddy nyo? May sariling pera iyon. Hahaha. Natatawang sabi ni Leo. Teka may-ari lang ng restaurant si Kuya Daniel sa Italy, paano siya naging bilyonaryo? Sir, we already handled the situation, nakangiting sabi nung stewardess. Thank you, sabi ni Leo bago umalis yung stewardess. Paano mo nalaman na pareho tayo ng flight? Tanong ko. Nasabi sakin ng kakambal mo. Papunta na ako sa inyo nang masaksihan ko ang nangyari kanina. Nakasilip ako kanina sa inyo. Huwag kang mag-alala na paalis na siya dito sa eroplano, sabi niya. Ikaw ang nag-report sa kanila. Napaalis mo ng ganun-ganun lang ang babae. Tanong ko. Ellen, nasabi ko na sa iyo ang pagkatao ko. Just keep it a secret, okay? And also I have lots of connection, kaya sisiw lang sakin ang ginawa ko. Alam mo maupo ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-book ng first class? Bilyonaryo ang asawa mo, at mayaman ang pamilya nyo, sabi ni Leo. Sayang kasi, hindi naman kailangan na mag-book ng first class. Pero sa susunod first class na kami. Naisip ko na magiging maayos ang mga bata sa biyahe, kapag dito kami, sabi ko sabay upo sa tabi niya. Naging maayos ang flight namin. Nakakwentuhan ko si Leo ng mga bagay-bagay, lalo na sa kakambal niya na si Lala at ang pamilya niya. Ang akala ko ang pamilya niya ay sa libro lang makikita. May nag-exist pala na tulad nila. Nagkausap kami sa mga plano niya sa problema namin, at nung tinanong ko ang presyo ay hindi daw pera ang kailangan niya. Pwede naman daw na mag-medical mission ang asawa ko, kasama ang team ni Lala or mag-serve kami sa foundation ng pamilya niya. Saka ko na lang daw isipin, kapag natapos na ang problema. Maayos kami na nakalapag sa Pilipinas. Gusto kaming ihatid ni Leo, pero sabi ko may susando sa amin. Akala ni Leo siguro na nagsisinungaling ako, kaya naman hindi siya umalis, hanggang hindi dumarating ang sundo ko. Hindi naman nagtagal at dumating si Seb. Nagpaalam ako kay Leo, at sinabi na tatawagan ko na lang siya. Nang makapasok kami sa sasakyan, ay saka nagsalita si Seb. Ate paano mo nakilala si Mr. Guerrero? Tanong ni Seb, habang pinaaandar ang sasakyan. Kaibigan siya ni Kuya Daniel, sabi ko. Wow may kakilala palang bilyonaryo si Kuya Daniel. Sobrang yaman ng pamilya na yun. Ang dami nilang ari-arian, at sobrang babait pa. Hindi sila ang taong nang aapak ng kapwa negosyante, kaya naman pering-puri sila ni Papa. Ang bilin pa sa amin ni Papa, ay hanggat maaari ay huwag silang kakalabanin, dahil pareho ang paniniwala nila, kwento ni Seb. Kamusta ang Kuya Dex mo? Tanong ko. Okay naman siya.
Teka, nag-away ba kayo, at ako ang sinabihan mo na magsundo? Tanong ni Seb. Oo mo, gusto ko lang siyang i-surprise. Isa pa, hindi ko sinabi na uuwi kami, dahil baka hindi kami payagan, sabi ko. Binuksan ko ang phone ko, at tumingin sa mga message. Nakita ko ang dami ng calls ni Kuya Oliver. Tinawagan ko agad ito. Kuya Oliver, bakit? May problema ba? Tanong ko. Anong ako? Kayo ang may problema. Kamusta si Dexter? Teka, nasa Italy ka pa din ba? Aba, mahal ang tawag mula dyan sabi ni Kuya Oliver. Lokong kuya ko, pati ba naman ang gastos sa pagtawag? Problema, kami. Tak ang tanong ko. Napatingin ako kay Seb, na nakatingin din pala sakin, tapos bigla niyang binaling ang tingin sa kalsada. Tignan mo ang news dito sa Pinas, sabi niya. Kuya, kakarating ko lang sa Pinas. Mamaya na ulit kita tatawagan. May kakausapin pa ako. Sabi ko habang nakatingin kay Seb. Seb, ano yung sinasabi ni Kuya Oliver? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Sinabi ko kay Kuya na hindi ako magsasabi sa'yo. Pero wala maiipit ako sa inyong dalawa. Alam ko din naman na hindi mo ako tatantanan, sabi ni Seb. Mabuti alam mo. So ano nga yung problema? Tanong ko ulit. Nagkaroon ng emergency sa ospital, kaya kami napauwi, hindi ba? May isang doktor doon na nag-opera sa isang kilalang tao. Ayon sa salaysay ng doktor, ay maayos niyang inoperahan ito at successful ang operation, kaso hindi alam kung bakit hindi na nagising yung pasyente. Pagkatapos ay nagdemanda ang pamilya ng namatay. Nag-iimbestiga na sila Kuya Tony. Nakita sa CCTV na may pumasok na nurse sa ICU. Hindi ko na alam pa kung ano ang sumunod sa investigasyon, kwento ni Seb. Ganun ba? Asan ang kuya mo? Tanong ko. Ang alam ko nasa ospital pa siya, sabi ni Seb. Sige, ibaba mo ako sa ospital, tapos pakihatid ang kambal sa bahay. Kakausapin ko muna ang kuya mo, sabi ko. Tumango naman si Seb. Hindi naman nagtagal at nakarating kami sa ospital. Bumaba ako at hinintay muna na makaalis ang sasakyan ni Seb. Binati naman ako ng mga staff sa ospital. Umakyat ako agad sa opisina ni Dex. Huminga muna ako ng malalim, bago buksan ang pinto ng opisina ni Dex. Lalakasan ko ang loob ko para sa asawa ko. Pagkabukas ko na pinto ay nakita kong may kausap sa cellphone si Dex, at nakatalikod ito. Mukhang si Tony ang kausap. Tatay, malumanay na tawag ko. Napalingon itong gulat na gulat sa akin.